Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa Masin Watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa Blabutan sang amon pagserbisyo. Digaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran, maayong aga good morning sa inyong atanan. Mabiyan, welcome sa isa naman kilisyon sang pagpalagad sang programa Balita, Issue, kag iban pa. Adlaw katakaroon sang Miyerkules, Agosto o Setyembre 3, tuig 2025. Ang gabi ninyo until 9:55 in the morning, ako ang inyong alagad, JP Harbas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maayad-ayad gyud nga aga sa inyong tanan. Kaya kami atuman sa isa ka happy listening ang tanan ng mga overseas Filipino workers kag Filipinos living abroad. Nagaupod naman sa aton nga pagpangalagad online. Mabiyan ang pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa available on air kag online. Live kitang mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Subong man sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga, maging kaupod naton sa indigid lamang madugay ang General Manager sang Iloilo Electric Cooperative ukon Eleco 3, si Attorney James Balsomo II. Hindi para ipaambit sa aton ang pinagka-development, partikular ang pagdulong kuryente sa mga kauturan naton sa pila ka mga island community sa Northern Iloilo. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita, pag-check ata na mga biyanhas ang latest update sa lakat sang panahon. Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo ang manging panyempo subong adlaw sang Miyerkules. May mga paggugalom kag subong man pag-ulan nga na-eksperyensyahan diri sa syudad sang Iloilo as early as 7 in the morning. Kag subong man ang sitwasyon sa pila ka mga area sa probinsya sang Iloilo. Ibalo na ito mga biyan sa Pag-asa Iloilo, ano ang posibilidad nga mangin maulanon tugtog karon sa hapon.
Balikala natin sining nga koneksyon sa pag-asa. This time magakuha kita sa update. Di ka naman sa Department of Public Works and Highways. Tuhol sa nagapadayon karon nga paghimakas sa aton sining nga gobyerno nga maimbestigaran kag mapanawat ang mga may kaangtanan sa ginapahayag mga anomalies o mga anomalya nga mga proyekto nga kuntani pangontra sa baha. Lifestyle check suportahan sa pinuno sa DPWH Region 6 para idulong sa aton ang detalye sa balita. Kuha naton ang live report ni DPWH Beat Reporter Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Jen, mayong aga. Good morning, Jay. Pinasuportahan ni DPWH 6 OIC Director Joel Limpenco ang panawagan ng lifestyle check sa mga empleyado sa gobyerno, labi na sa Department of Public Works and Highways. Ano kay Limpenco nga paagi sini matinluan maski paano ang organisasyon sa diin nga nagakadrag sa sining investigasyon sa mga flood control project sa bilog nga pungsod. Suno kay Limpenco, paagi sini mausisa ang lifestyle sa mga opisyal, labi na ang mga nagakaulamid ang ngalan sa pila ka mga anomalya. Nagapati siya nga ang mga ginahaboy nga issue, hindi tanan nga mga empleyado may kahilabtanan sini. Kag isa ini ka maayong panawagan para nga ti maklaro man sang ahensya kag sang mga nagakadalahig sa sini nga mga investigasyon ang pila naton ka mga opisyal. Paagi sa lifestyle check kag investigasyon matinluan ang kabilugan nga imahe sang DPWH dugang pa ni Director Limpenco. Mayara na sang gintukod nga team ang DPWH Central Office, actually sang tiyempo pa ni Secretary Manuel Bunuan, gintukod ang ini nga team nga mo'y mag-ausisa sang lifestyle check sa pila ka mga opisyal sang DPWH. Pamatian naton si Director Limpenco sa siniyang statement in support sa call for lifestyle check sa mga opisyal sang DPWH. Sure, bigay mo malalaman natin, di ba? So, magkakaroon na siguro malalalasan naman yung mamiminimize yung mga sinasabi nating trust and corruption. Nagsusupport in Actually, kung nag-start na nag-create na aming secretary ng TV para for lifestyle check. Una lang may mga issue siguro na talaga, di ba may Clear issues. Clear issues. So, siguro later on, atin na, malaman natin Nabatian si Director Limpenco sa siniya nga pahayag na may kangtanan sa sining lifestyle check nga ginapangabay sa DPWH. Kag JP, update lang nato, no? Subong may sesyon ang aton sining sangguniang panglungsod. Na ginalauman nga maga-deliver sa iyang privilege speech si Councilor Romel Duron kag sa impormasyon nga ti ang City Council subong nagaduso sa pagpa-resign kay District Engineer Roy Pacanan. Bantayan naton karon na sa sesyon ng City Council alas 10 subong nga aga. Diyan may kangtanan sa sining issue involving Director Pacanan o kuna kay Engineer Roy Pacanan sa atong sining ICDO. Nakahatag man siya sining komento si Director Limpenco. Yes, no, actually ang aton sining director nag-take over ini siya do mga wala pa gurduwa ka bulan Jake, no? Kag after nga nagwa ining issue sang mga flood control project sa pagbisita ni President Bongbong Marcos, ang tanan nga mga concerns sa kay Director Limpenco iya ini dayon gin pa-report kay District Engineer Roy Pacanan kag para sa iya na submit man tanan kag nahatag man tanan nga mga impormasyon may kang tanan sa mga proyekto actually sa tatlo ka mga proyekto nga gin-inspectory ginpahayag ni Director Limpenco nga in existence, no, ang ining mga project but silingon nga wala sang ghost project as of now nga natukiban diri sa may bahin sang rehiyon kag bisan diri sa may Iloilo City. Nagapati siya kag nagalaom siya nga kag in support man siya sa sining pangabay na coordination meeting between LGU kag sa aton sining district engineer kay ni makapaayo gid
Kag para sa kay Dr. Limpenko suno siya nga daw wala man sang wala na compliant naton sini nga district engineer kay pati na iya sang program implementation, ang consultation kag ang coordination meeting o galing hindi malipod nga ti aminado man ang DPWH nga posible ang politika ang isa sa nanging rason kay nagapatigid si Director Limpenko Jape suno sa patag siya ni District Engineer Roy Pacanan nga ang nagahinder kung nga ang hindi si Pacanan magkadto sa investigation sa City Council ining deklarasyon na persona non grata as stated verbally sa aton nga interview ni Director Limpenko nga gipalabot sa iya. So kung bawion na nagalaom si Director Limpenko nga base kung magtambong pa si Engineer Roy Pacanan pero santo sa removal o kung pagpa-relieve siya sa pwesto wala sang nabaton nga anuman nga mga mando nagikan sa central office si Director Limpenko nga i-implement ina kay suno siya hindi siya makahulag sang tawo kaya ra ina sa pleasure sang Department of Public Works and Highways Central Office J. Ayun. Madamo gina salamat dyan sa imong balita. Ang lumutulong atong report para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9, GSE sa isa aga. As mentioned earlier mga biyan, lakip sa aton sining pag-dulong sa kahinan ang update sa Eleco 3. Ang alam na itong mga biyan ha, ang aton sining koneksyon kaupod si Attorney James Balsomo, ang General Manager sa Eleco 3. Tuhoy siya sining pagdugang sa ila sining serbisyo sa mga malayo ng mga komunidad, particularly sa mga isla sa Manlot, Kalagdaan, kag Sikugon sa bahin sa Carles. Ibalo naton ang impact sang sining proyekto, ang electrification sa nasambit iyang mga barangay. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:18 in the morning. Samtang mabiyan, buwas ng adlaw ang paghiwat sa Civil Service Commission sa Government Job Fair. Sobra sa 150 ka mga plantilla, JO and COS position ang pagabuksan sa masobra 20 ka mga ahensya kag opisina sa gobyerno diri sa syudad sang Iloilo. Dali sa mga kultura naton, haluyag mangin na government employee magbisita sa SM City Iloilo from September 4 to 5. Base sa sining job fair nimo makitan ang posisyon na madugay mo na nga ginahandog.
Ang ining aktibidad mabiyan ang kabahin lamang sa mga aktibidad kaging preparar sa Civil Service Commission para sa karon nga tuig nga selebrasyon sa Philippine Civil Service Anniversary. And ang ining nga selebrasyon mga biyan magpadayon sa bug-os nga bulan sang Setyembre. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 na sa aga. Sa sining oras mga biyan, kaupo na naton sa Zoom ang aton nga bisita of the day, ang General Manager sang Iloilo 3 Electric Cooperative Incorporated o kun Eleco 3, si Attorney James Balsomo II. Attorney, good morning and welcome sa pagpangalaga sa programa Balita Issue Kagiban pa. May agad sa JP, no? Pag sa tagpalamati isang inyo bantog kawaragwagan ang Radyo Pilipinas. May agad sa inyo tanan. Attorney, we learned sa latest development kag isa naman sa mga dalayawon nga tikang sa inyo siling nga opisina sa inyo kooperatiba ang pagdulong sa elektrisidad o kuryente sa mga island community sa Carles. Can you give us some details sa siling nga programa? Sang nga naligad lang sinimana, no? Masami kita dito nagtinda sa isla sang Manlot, Kalagdaan, kag Sikugon para masigurado nga matapos naton ma-implementar sang manami sa maayo ang ginakabig nga pinakadako nga Rural Electrification Program under sa Total Electrification Program sa Department of Energy sa JP. So sa subong natigkayo natin nga matapos ang linya naton kag na-energize na ang mga pumuluyo nato dito sa tatlo ka isla. Apang sa subong sige pagyapon Sir JP ang pagtakod sa kuryente pagid sa iba nga mga pumuluyo naton nga medyo na ulihi. Pero siguro doon natin ang tanan nga gusto magpatakod, matigayon din natin nga matakdan. To clarify, Attorney, san ugid nagsugod ang pag-energize ang sining nga mga area? Actually, nagsugod ang pag-energize sa tatlo ka isla. Dim-energize na siya by August 24. Natapos na ang linya, nag-live na siya na butsin na nang Sir JP, sa nadumduman ini nga proyekto nag-angot sang tatlo ka isla sang Banwa sang Carles sa aton nga linya sa feeder naton dito sa Banwa sang Estancia. So ang kuryente nagaling na sa aton nga Daan Banwa substation kag amo ina ang naga-supply 24/7 sa tatlo ka mga isla naton. Bossing anon nga kung anong ang kalidad sang kuryente, ang kalidad sang serbisyo sa aton nga mainland, amo man ina ang kalidad sang serbisyo, ang kalidad sang kuryente nga gina-supply dito sa tatlo ka mga isla. Amo ini in fact Sir JP makabig ini amo ning pinakamoderno nga linya sang Eleco 3 na natukod naton kay amo ini ang isahan nga linya puro ini XLPE ang kuryente bisig anon fully insulated, wala niya isang exposed nga wire kag ang aton nga mga protection system nagasiguro nga maging maayo gid ang kalidad sa kuryente dito. So amo ini ang pinaka-advance sa atong distribution system kon tawon kag ang pumuluyo naton sa tatlo ka mga isla amo ang una nga nakabenepisyo sa Sir JP. I see. Attorney, madugay ini nga ginhandong sa mga taga-isla, no? Particularly sa nasambit ng mga area and pinaagi sa inyo nahatagan ini sang katumanan. But let's go back sa nanging proseso. Ano ba na ang pang-agyan nyo man nga kabudlayan antes na patuman ang ini nga proyekto? Sir JP, malawig nga atong nga preparasyon para lang ma-implementar ini nga proyekto. Una, pagbungkog naton Sir JP sang una kita nag-isturahan na man ginatagi naton kung ano ang aton handom sa nabilin pa nga mga isla, nabilin pa nga mga lugar sa aton diri sa norte nga bahin sang Iloilo kung paano naton mapalabot ang serbisyo sang kuryente. Kay
gapati kita nga ang access sa power sa subong Sir JP is already a basic human right. So yung kinamatarong nga inasang tagsa ka mga pamilya. Yung pamilya nga wala naamot sa kuryente. But singanon amo na yung pamilya nga denied sa benepisyo sa moderno nga pagpangabuhi. Gani, pagkungko natin, gintingo, ang natin, ginsumiter natin ang proposal sa Department of Energy. Sulat kita sa kay Secretary Lutilla, kay Admin Almeda, sa amon nga ni Administrator, kag sa kay Congressman Buboy Tupas, para buligan ang atong handog nga ma-realize nga makonektar sa mainland ang maisla naton sa Banwa San Carles. Kay madamong inisang ilagyan na sa JP para lang ma-justify ang project kay masyado kadako ang cost ni. Apang ginpakibato ini naton ginpakibato man ni Congressman Buboy dito sa Kongreso sang ginpresentar sang Department of Energy ang ilang budget man nga proposal. Ginpakibato man sa aton ni Administrator sa Department of Energy pag meeting nila na amo ini ang pinaka-epektibo nga solution, Sir JP. Kung gusto naton ang sustained economic development, yung ginatawag, dapat ang supply sa kuryente, Sir JP, must be reliable. Hindi ina naton malabot sa aton nga mga isla kung hindi naton mahatagan sang epektibo solusyon. So, dito, nakumbinsi naton ang sa Department of Energy, gin-endorse ini sa Department of Energy sa Kongreso, kag napunduhan. Pagkatapos ni Sir JP, madamo pa sa mga preparasyon kay hambal sa akon sa ni Secretary Lutilla gin. Gin-approve naton ang proposal nimo. Pero si James Ilonggo si Secretary Lutilla mo. Ang James siguraduhon mo gid nga ang power ha kay ang problema sa Iloilo ang supply sa kuryente ga-blackout ang panay. Siguraduhon mo gid nga makalabot dito sa load end sa pinaka sa ato nga proyekto ang kuryente. Masigurado mo na sa ako. Sigurado na mo na secretary. Para masigurado ini, wala pa na siguro ng proyekto sa JP. Kapila kita ka-business magbisita dito sa isla. Nagkigaanod kita sa mga tao, ginalibot kita isa sa aton mga staff, sa aton mga engineers, kung paano natin ma-implementar ang programa. So nagsugod kita July pa lang sang last year, nagsugod na kita ka-prepare ang social preparations natin, ang topographical, tanagid, hasta gid ang pagsaka kita kaduwa kita ka-business magsaka sa Mount Upa para lang makumpleto ang aton survey sa JP. Kag masigurado gid nga ang proyekto ma-implementar sang maayo. So, mga 4 ka bulan ang preparasyon antes naton nga naghinyo nga suguran ang proyekto. So, nag-start ang implementasyon sa proyekto sa JP March sang siningat tuig. So, halin sa bigad mga sobra tunga sa tuig sa JP ang atong preparasyon. Sa sininga proyekto kay July kita nagsugod sang social kag ground preparations dito. Nagsugod kaya kita implementar sang Marso kag natapos ini sang sininga bulan na sa JP. So sa sulod sa anong ka bulan natapos gid man ang proyekto sa JP. Hindi basta-basta naton nga inagyan man kiti na engineer ginaton no. Nga pila ka dekada wala gid na isang kuryente kag wala sa dalan ang mga isla. Masyado ka budlay ang pag-construct naton pero ginbaton naton ina kay hambal naton power always precedes progress. So kung magsulod ang kuryente so tanan nga development magkasunod man. Kag in fact sa aton pagtigangot ka beses kita nag-meeting man sa tag-iya sang kalabanan ng area sa Kalagdaan ginapanagyahanin na sa Kalagdaan Agro-Industrial Corporation sa mga pamilya Lacson sa Bacolod ang hambagan nila sa aton nga sila mismo ang pilitan silang i-develop tagin nila ang isla sang Kalagdaan tungod nga may kuryente na. So madam sa mga plano ipakalsadahan nila and i-develop nila para mas kaayuhan sa aton pamuluyo. Ang sa pinaka side ang sisikugon sa JP may master plan na sila nga daan. Ang problema lang din nila ang power.
kay ang ilang nga genset in fact ang balila sa aton may mation nga ang ilang mga guest dira sa ilang hotel sa Sikugon. Ginasaylo nila sa tiyak nga building tungod nila nag-shutdown ang ilang mga gensets. So, ang ilang gina-request sa aton before pa ini natin implementar, kung mabuligan sila abi nga ma-energize ang isla, kang ilang nga expected nga demand sa isla pa lang sa Sikugon, galabot ini isang 8 to 10 megawatt Sir JP. Kasi ganon ang 8 to 10 megawatts ina mga 5 ka banwa ang equivalent sa aton diri nga demand sa ilang sa ilang development requirement nila sa isla sa Sikugon. Tungod sini Sir JP ang linya, ang specifications sa set ginaton sa sini nga proyekto, nagasiguro nga makasupply gid siya as ang nagakaigo nga supply sa kuryente based sa demand sa aton mga pamuluyo kag based man sa demand sa mga negosyante naton dira sa isla sang Banwa San Carles. Kag ang challenge naton Sir JP pila pa natapos diri kay based sa Philippine Statistics Authority ang numbers ng households sa tatlo ka ini kapulo sa Manlot, Kalagnaat kag Sikugon galabot sa 13,000 households. Ang aton lang nga nalabot ang diri pa lang sa shore nga area sa shoreline sa mga isla nga ni Sir JP. Kaya di number 1 kalabanan sa mga pumuluyo naton diri naka-star. Ikaduha lang wala sang dalan. Madamo bud sino madamo pa sa aton mga pumuluyo nga masyado pa kalayo sa aton nga linya nag-star sa mga sulod nga bahin sa isla na dapat pa naton laboton. So ang aton sini nga proyekto mas mahambal naton nga still padayon ini still ang going ini hasta nga malabot naton ang tanan nga mga pumuluyo naton nga wala pa sang kuryente sa sini nga bahin sang Banwa San Carles Sir JP. Madamo sang ginpang-agyan kag madamo pa sang ginaatuba nga panghangkat, amat-amat lang pero ginakalipay naton nga finally ang ining madugay na nga handong isa na kakatumanan para sa mga kauturan naton dira sa Manlot, Kalagnaan kag Sikugon. Ato ni Mingino, ano kadako ang budget o kunang pondo nga ginpain sa gobyerno para matigayon ang ining nga proyekto? Sa RGP, initially, amon nga initial budget proposal sa 2022, pag-assume naton, naglabot ni sa 257 million. Kay, amo to kung una namon nga pang-base sa amon, initial lang nga assessment. Apang sang naging kita, nag-actual naging kita sa dahil ito nga detailed engineering, kag base man sa ginkuha naton abi nga data no sa aton nga mga pamuluyo dira sa data man sang mga negosyante naton sa Sikugon kag sa Kalagnaan, ang requirements sang linya so gin ko naton gin-upgrade naton para masigurado nga makasupply ini sang gakaigo nga kuryente. So nag-increase ang budget ni Sir JP sa 355 million per mero. Apang konsundon gid naton iya ang required gid iya nga kung ano nga standards gid nga dapat hindi basta-basta shutdown ang bilog nga isla. Dapat may mga protection system kita nga ibutang dito. So all in all nagabot din sa 388 million. Ang 355 million ginpunduhan sa Department of Energy under sa total electrification program nila. Kag ang nabili nila 33 million ginpunduhan ini sang National Electrification Administration. Kay una Sir JP ang bagay naton sa aton nga niya administrator sa niya nga Deputy Administrator for Technical Services. Ang ba naton maka-operate man ang aton nga linya biskan sa 356 million ang giging grant sa Department of Energy. Itinguan naton nga nga mapaigo ang pundo. Apang ginahambal naton nga ni administrators nga may savings ang niya. Hindi namon gusto nga mag-shutdown wala mag-cascade kung kaso nga mga fault dira kag mabasulan kita sa ulihi nga gintipid naton ang proyekto. So kung naghatag kita sa proyekto sa aton pamuluyo, dapat ang kalidad sang konsang proyekto man deserving sa ila. So gindugaan sa 33 million. So naglabot ni Sir JP sa 388 million.
So amo ining pinakadako nga rural electrification program sang ato national government so far. O yun, it's a record holder pagali nga proyekto, being the biggest nga rural electrification program funded sa aton sining government. Attorney Kaina, na-mention mo na ang pila sa mga ginalauman naton o gina-foresee nga mga beneficial impacts ng sining nga proyekto, particularly ang pagpabaskog sang turismo sa nasambit iya nga mga areas. Other than this, ano pa ang mga gina-look forward naton nga pagbag-o nga madala sa sining nga proyekto sa komunidad? Number one, Sir JP, ang banaton, power precedes progress gid. Ang tanang progreso, dapat mauna anay ang power. Kaya amo ini ang yabi sa tanan nga sahi sa development. So ang ato nga mga negosyante, ay sa agreement, Sir JP, dito na sa babaw, no, nga hindi kita magsugot sang genset. Kaya number one, kung ang aton nga negosyante gusto pundar sa negosyo dira, siguro niya gid nga ang power makasuporta sa iyang negosyo. So limitado iyang supply sa genset, inaya unlimited ang power sini nga mahatag sa JP. So expectan naton nga ang development will follow. In fact, sa aton nga pag-angot, no, sa mga Dragaw Corporation nga pag-iya sang ko nga portion sa mga islands ini, sa number natin dito sa Kaiko, sa mga pamilya Lacson, sila will develop sang isla. So i-develop nila ini economically, it would benefit sa aton nga mga pumuluyo. Ang domino effects ni Sir JP sa community sa mga tao dira. Sa bilog nga Northern Iloilo, in fact sa bilog nga region kung lang taon na aton, it's a tremendous ang iyang economic contribution sa aton development. Number one, ang Ayala Corporation, ang Sicogon Island state nga tawag nga pangiyahan sa Ayala Corporation. Ang ilang requirement is 8 to 10 megawatt, Sir JP. Si mag-amo sinibol sila noon, ang investment is massive. Massive ka tama. Mas dako pa sa bilog nga power requirements sa isa ka banwa. Ang ilang power requirement dira. Busi ganon, ang ilang economic activity is massive kung ilang taon. Kay base sa ilang proposal, kung implemental man nila ini, sa base sa ilang presentation sa aton, they are going to invest around 20 billion pesos sa isla sang Sicogon to develop it. Kay kung may kakaigo lang ang supply sang powers sila. Ang ining investment, Sir JP, is massive. It's the biggest so far sa bilog ng probinsya siguro sa Iloilo. Outside sa siyudad sa Iloilo, ang investment nila along dira sa isla is massive. So amo na pinakadako nga direct investment sa probinsya sa Iloilo kung matabo Sir JP. Ang economic domino effect kasi ni all throughout sa bilog na region ma-funny mo batsagan ini sa JP. Number one nga consideration gid naton sini, syempre ang atong mga pumuluyo. Ano ba lang ginaton no nga ang Iloilo masyado kataas ang literacy rate, busin nga noon eskwela halos tanan nga mga kabataan sa pamilya. Ang mga pamilya dito sa isla, Sir JP, biskan sa kabudlay sang pagpangabuhi, no? Ito nga limitado lang gid economic opportunity dito, laman to sang laman dito sang malagpad nga agricultural land. Ang ila dito is pangisda lang, pero ang ilang kabataan dito sila. So mga professionals sila, Sir JP. Ang kabataan lang mga professionals na nag-obra sa mainland o sa tingabahin sa Pilipinas, nagadumdum gid sa ilang maginikanan dito sa isla. Expect raw nato, na-experience natin dito sa Tagubandan sa last year. Gin-energize ato isang sa NPC lang Sir JP. Once may kuryente na ang mga kabataan mabakal gina sa mga electric fan, sa refrigerator, sa aircon, para man makabatsagan man sa ilang ginikanan dito sa isla ang konbinyente nga pagpabuhi. So there will be social transformation, Sir JP. Ang outlook sa pagpabuhi sa pamilya sa isla totally magabag-o gid. Amo ginang expectation naton. Kaya in fact, i-share ko lang, Sir JP, ang yato experience dito sa Tagubanhan.
gin-energize ato sang National Power Corporation nga genset ang naghatag sang power sa ato last year lang. In less than a year, sang February, March, nagbisitan sa aton ang Vice President sang NPC SPAG. Kaya tungod nga ang capacity sang genset dito sa Tagubanhan, critical na sila nila na-expectar na ang demand sa mga tao dito sa aton isla in so short a time, less than a year, magalabot sa amo sina. Kailay ang projection, 3 years pa bago malabot ang critical levels sa kapasidad ng genset. So, expectar natin, hambal ko sa amo niya that is expected. Kaya ang mga pamilya dito, may mga kabataan ng mga professional, natural gadumdum ginaiyas ang ilang ginhalinang. Kagamo man ining matabo diri sa isla sang Manglot kalagnaan si Kugon Sir JP. Ang social transformation niya would happen almost overnight sa figurative na paghambal bala. So busin in less than a year, ang kalidad sa pagpangabuhi dito sa JP will be transformed. Such nga ang pagpangabuhi isang mga pumuloy natin sa Minnan, expectaro nato more or less maging pareho man ina ang kalidad dito sa mga isla naton. So ang direksyon sa pagpabuhi, ang futuro sa mga kabataan dito, magalain sa JP sa sininga proyekto. Ayun, we are excited, attorney, no? Kaangay ninyo sa massive and significant nga transformations ang sining nga mga komunidad dira sa isla sang Manlot, Kalagnaan, kaga Sikugon. Attorney, you know, as we speak, aside sa sining nga mga area nga na-develop kaga na labot na naton, may pila pa bala ka mga area nga natalana pangalabuton man sa nga inyo sining kooperatiba? Sakto na sa JP, no? Kaya aton ginklaro ginaton pag-explain naton sang 2022, ginklaro ginaton nga kita will remain true and focus sa mandate sang Eleco-3 sa pag-organize kini, which is to provide quality total verification sa tanan nga mga pumuluyo. So tanan gid nga balay nga wala sa kuryente, handom ginaton nga laboton. So ang challenge sa gid sa aton sa Eleco-3 sa JP para maintindihan sa tanan, we are the only electric cooperative sa Bilonga region nga nag-serve sa 32 island barangays. So after sini sa JP, tuyo ginaton nga laboton ang nabilin pa nga mga isla nga wala pa nalabot sang kuryente. So sa sinihi Sir JP nga tuig sa pagtakop sang aton nga proyekto dito sa Banwa San Carles, magasugod naman ang aton nga proyekto diri sa Banwa San Concepcion. Kaya ginapasalamatan gid naton no ang aton nga Department of Energy, si Secretary Sharon Garis Subong, sa una si Secretary Lutilla nga nagbuligid nga duso nga maaprobahan ini nga proyekto kung mapunduhan sa aton na administrator kay Admin Nani Almeda nga nagpagigbato gid on behalf sang Eleco-3 man kag kay former congressman Raul Buboy Tupas sa JP kay sang last year nga budget hearing ginpa attend gid ako para ma-observer sang gakatabo didto sang pag-propose sini nga proyekto. So sa Banwa San Concepcion Sir JP subong nga tuig tagasugura naman naton ang extension of lines iniihalin sa poblasyon sang Banwa San Concepcion, padulong sa isla sang Tago, padulong sa isla sang Tagubanhan, kag magatapos ini sa isla sang Naburot sa Banwa sang San Dionisio Sir JP. May mando kita halin sa National Electrification Administration na pagkasuguro na ang proseso sa pag-implementar sini nga proyekto. Kay busin nga napunduhan na ini sang National Electrification Administration ini nga proyekto sa JP. Kaya dapat i-implementar ini bago magtapos ang tuig. So pagkasuguran ini bago magtakop ang 2025 sa JP. Kasubok ini sang aton man nga programa ang proyekto sa Banwa San Carles. Ang tanan nga mga beneficiaryo sa JP will be subsidized ang ilang house wiring man.
So halos wala sa isang bayaran sa ila. Completely free na yung house wiring nila, ang metro nila libre na. Ang LGU fee appeal naman naton sa aton nga LGU. Kung usually very supportive gid ang atong mga local government units nato, no? Atong mga mayors very supportive gid ang aton nga mga vice mayors kag SB members. Kay request kita nga i-waive nila ang LGU fees aton nga mga beneficiaries kag gina-waive man nila sa Banwa San Carlos, gin-waive man nila. So halos wala sa ginbayran ang aton nga mga beneficiaries kag di sa Banwa San Concepcion may assurance man kita sa aton mga opisyales kay Mayor Millard upod sa kay Vice Mayor Ortiz kag sa tanang SB members nga i-waive man nila ang LGU fee so that ma-maximize naton ang benepisyo nga matag sa aton nga mga pumuluyo. Kag gusto ko lang ipalabot man sa JP, no? Kay ang sa aton na experiencean bala, may mapumuluyo kita ako gisa nga hindi mag-party, mag-avail sa aton nga programa unless nga makita nila nga nagatindog na, naga-energize na. Kag bangod sini, hindi sila madala sa lista sa mga beneficiaryo maka-avail tani isang libre bala libre tanan nga house wiring. So ikaw sila mag-apply base sa experience naton. Sumiter na naton ang listahan kasi kapila ka bis ka tatlo ko magbalik-balik ang aton nga team mag-seminar sa ila. Daw wala sila sang salig nga ma-implementar ang programa. So karon gahana na ma-energize kita mo pa lang ang paghigagaw nila nga papalista. Ti ang ato na gid lang Sir JP kay we understand sang aton mga pumuluyo, no? Kagplangga tagid ang ato nga mga pumuluyo man. So ang ginahimo na naton ang tanan nga hindi maka-avail sang libre nga house wiring kay nauli sila iya ginahimo naton ginapa-house wiring loan na lang sang Eleco. So ang ilay ko na lang ang matakod sa mahal sa house wiring nila kag ikaw nang yan nila ibayaran na nila matamat for 6 to 12 months para daw wala lang sila sang hindi nila batsagan nila ang financial burden. Kag sige hapon ginasulatan naton ang aton nga mga LGUs nga i-waive sige hapon ang fees kag ang aton nga board of directors sa ilay ko ginahinyo man naton nga i-waive man ang tanan nga mga fees man sa aton nga kooperatiba para lang magpadayon ang programa Sir JP as ito daw nagpadayon ba lang daw libre lang halos nga masyado ka mag-aan sa aton nga mga pumuluyo kay kanugon sini nga programa Sir JP sa aton nga gobyerno nga hindi hindi ma-avail sa aton mga pumuluyo. Sige nga po gininsindi ta lang na gina-encourage sa aton nga mga pumuluyo. Kung may mga programa nga ato nga gobyerno kasubong sini i-avail ginaton hindi kita ba nga hulap to anay nga matapos ang programa antes kita mag-apply nga patakod sa kurente para mga beneficiaryo kasi may mga deadlines kita nga ginamit sa JP kay mga ang NEA iya nga hasta sa amulan ni adlaw iya kamo makasumiter sa listahan ti hasta lang dira ang lista ko sa aton dito sa Banwa San Carlos ang submission sang final nga listahan sang beneficiaryo nga energize asa lang sang August 24. Ti ang iba niya siga amo pa lang pag submit sa JP. Ti may first batch kay mas may third batch pag nga gusto tani sa pag-implementa naton sang sini programa sa Banwa San Concepcion ang ating mga pumuluyo i-avail ginaton ini nga programa. Makay ang gobyerno iya nagasuporta gid para sa ayuhan naton ginhatag ini sang gobyerno sa aton nga programa para sa mga pumuluyo naton kay kuning kaso sa JP nga hindi naton sila ma-energize hindi naton sila matagan sang libreng house wiring ibalik mo lang gyapon ni naton ang pundot sa gobyerno. Ti kanugon gid kun hindi naton ma-avail kay kung hindi ni makone ginabalik niya sa JP ginagikon na naton na iklarohon na naton bilang mo lain iyang programa sa rural electrification sa JP every material iya ginaisip ini gina-audit niya sang pansang NEA ka anom ni ka
inspeksyon nun. So, biskan ka, biskan ko, ginaisip niya, kaya hindi niya para sa mga construction bala, sa madalan nga ti bilog. Hindi, piece by piece na Sir JP. So, tanan niya ginaisip ko, hindi niya mapan, kung hindi mo lang niya matakot, ibalik. Amo nang role naton diri. So, kung gin-downloadan kita sa amo ni kadako nga pundo, nga proyekto, tapos ibalik tama lang nga dapat magadto ini sa inyo sa ato mga pamuluyo, Sir JP. Ayun. It's good to know, good, Attorney, no, nga may ara na sa ongoing efforts to further expand sang ini nga blessings sa ibang pagig nga mga island communities dira sa Northern Iloilo, particularly sa danon sa area of coverage. And kabay, no, ang imo na mention nga ang to see is to believe mindset sa aton sining mga kulturan, ang madulay na ina sa next nga pagtanyag naton sang sining libre nga pagtakod sang wiring sila sining nga mga puluyan. Attorney, gusto taman nga maghaboy pa sa mga dugang nga pamangkot, but we only have limited time left sa aton sining nga pagpangalagad. Kabay nga makaupod kaliwat namon sa ibang pagig nga mga edisyon. For the meantime, ang imo sining nga mensahe sa aton nga mga miyembro kag konsumidor sang Eleco 3. Madamog yung salamat, Sir JP, sa liwat mo sang kaygulinan nga gin-imbitar mo kita makigbahin sa inyong programa. Kag sa aton ng mga pinalangga, malapit gid sa aton tagipusoon ng mga member consumer owners ng Eleco 3, lauman ninyo nga ang inyong kooperatiba padayon nga magapangita sa epektibo kag mga maayong nga solusyon para ma-improve pa ginaton ang aton nga serbisyo sa tanan nga mga pamilya sa aton nga franchise area. Lauman ninyo nga ang inyong kooperatiba padayon nga mag-reach out nga masiguro ang tagsa ka pamilya nga wala pa sa kuryente sa aton nga franchise area, malabot gid kang matagan sa kaigong access sa kuryente. Kag liwat lauman ninyo ang inyong kooperatiba padayon nga magapangita sang pamaagi sang padayon nga mag-pursue sang reforma na mapa-improve bagid ang aton nga serbisyo. Kay ang Eleco 3 aton ini tanan kooperatiba. Inyo ini kamo ang taiyas sang Eleco 3 kag ang Eleco 3 gina-organize para magserbisyo sa tanan nga mga pamilya sa aton nga franchise area. Ayun, madamo gid nga salamat and once again congratulations Attorney James Balsomo II sa sining madinalagon nga pagpatuman sa panibag-o nga proyekto ginakabig naton pinakadako nga rural electrification program sa aton sining nga gobyerno. For your words and works para sa bayan, Attorney James Balsomo, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo gid salamat, Sir JP. Madamo gid salamat. God bless gid. There you have it, mga kabiyan, ang General Manager sang Eleco 3, si Attorney James Balsomo II, agot sa sining dalayawon na pagpatuman sa kinakabig naton pinakadakong rural electrification project sa bug-os nga Pilipinas. Padulungan mga biyan, no less than the House Speaker Martin Romualdez nagpadulong sa isla sang Sikugon sa nagdigad iyang Marso just to support at pakita mga biyano ang pag-ulikid sa atin sining gobyerno para matigayo ng ining proyekto. Ang daangay ni Attorney James Balsomo, kami sa Radyo Pilipinas nag-look forward gid sa kadalagaan kag madamo nga bunga sa sining paghimakas sa aton Eleco 3 kag sa aton national government. Siyempre ginabuligan man sa mga tagsa ka mga local government units from the municipal to the barangay level. Babiyan, gusto naman nga magpanawig pa kag maghatag sa dugang mga balita kag mga impormasyon. Wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagat. Again tomorrow mga biyan, September 4 until September 5, kaya sa Government Job Fair ang Civil Service Commission kung ang CSC Western Visayas sa SM City Iloilo. 150 ka mga trabaho ang mahimo nga ma-applyan sang aton sining mga job seekers. Itanyag sa masobra 20 tanan ka mga ahensya sa gobyerno diri sa Western Visayas, partikular na diri sa syudad sang Iloilo. Sa ngalan lagi lamang sa akong mga katuwang teknika, Mr. Vermora Ventura sa studio, kag Sir John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong naging JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga
Pilipinas. balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid.